Humigit-kumulang 400,000 Lebanese na lumikas ang bumalik sa katimugang Lebanon matapos ang kasunduang sinuportahan ng US noong nakaraang linggo, ayon sa ministro ng gobyerno ng Lebanon. Simula Marso, sabi ng mga opisyal ng Lebanon, halos 1 milyong tao ang lumikas mula sa kanilang tahanan. Ngayon, habang daan-daang libo ang umuwi sa katimugan, balik sila sa mga sirang bahay, kulang sa kuryente at tubig, at maraming nasirang negosyo. Kasama ko ngayon sa studio si Security Analyst Jonathan Regev para talakayan ang sitwasyon sa katimugang Lebanon. Jonathan, habang nakikita natin ang daan-daang libong mga residente ng Lebanon na bumabalik sa kanilang mga tahanan sa katimugang Lebanon, paano ito nakakaapekto sa kasalukuyang balangkas ng seguridad? Nandudulot ba ito ng mga bagong hamon? Dahil may mga puwersa pa rin ng Israel doon. Sinasabi ng Israel na hindi pa makakabalik ang mga tao sa mga lugar na hawak ng Israel. Pero kung ganito karami ang pinag-uusapan, 400,000 katao, tiyak na may ilan dyan na tatawid sa yellow line. Yung yellow line naman, hindi ito para may harang o anumang bagay. Hindi ito para may pader. Lugar lang ito na kapag dilagpasan mo, itinuturi ng Israel na pansamantalang kontrolado ng kanilang army. Maaari mo bang pigilan ang bawat mamamayan na bumalid at tumawid sa linyang iyon? Ang sagot ay hindi. Kaya, yon ang magiging unang hamon. Paano maiiwasan ang alitan sa mga bumabalik? Karamihan ay mula sa Shia na konektado sa Hezbollah at maiiwasan ang gulo nila sa Israeli army. Pangalawa, gaya ng nabanggit natin, marami sa kanila ay mula sa hanay ng sekta ng Shia sa Lebanon na may kaugnayan sa Hezbollah. At ang palagay sa Israel ay hindi lahat sa kanila ay magiging tinatawag dito ng mga ordinaryong mamamayan, inosenteng mamamayan, kundi mga taong maaring may iba pang mga plano. Hindi kailangan labanan pero pwedeng maniktik o magmasid sa ginagawa ng hukbong sandatahan ng Israel. Kaya ito rin ay isang hamon para sa Israel. At ito rin ay nakasaad sa tingin ko sa MOU na nilagdaan ng Israel at Lebanon. Nakalagay doon na bawal bumalik ang mamamayan sa lugar na kontrolado ng hukbong sandatahan ng Israel ayon sa MOU. Mahalaga ito. Alam natin na kahit saan sa mundo, lalo na rito, ang mahalaga ay ang aktwal na nangyayari, hindi lang ang mga nakasulat sa papel. Paano naman ang sandatahang lakas ng Lebanon, ang hukbong sandatahang ng Lebanon? Ano ang kanilang responsibilidad pagdating sa pagpapahintulot o hindi pagpapahintulot sa mga sibilyang Lebanese na makabalik sa kanilang mga tahanan? Hindi dapat payagan ng hukbong sandatahan ng Lebanon ang mga tao na tumawid sa mga lugar na yon. At nasabi ko na ito dati, naniniwala ako sa mabuting hangarin ng pamahalaan ng Lebanon at ng ilang bahagi ng hukbong sandatahan ng Lebanon. Pero kapag pinag-uusapan natin ang hukbong sandatahan ng Lebanon, ang LAF, Lebanese Armed Forces, sa pagkakaintindi ko, hindi bababa sa 50% ng mga ito ay galing din sa hanay ng sekta ng Shia at may mga koneksyon din sa Hezbollah. Kaya minsan may mga pagkakataon na ang isang sekta ay kailangang tiyakin na ang ibang bahagi ng parehong sekta ay hindi tatawid sa mga lugar na hawak ng Israel, na halos lahat ng Lebanese ay itinuturing na labag sa batas. Gusto nilang umalis ang mga Israeli. Kaya ang hukbong sandatahan ng Lebanon na madalas binubuo ng mga sundalong may koneksyon sa Hezbollah at sa mga taong iyon na bumabalik sa kanilang mga baryo, magiging epektibo ba sila sa pagpapatupad nito? Minsan oo, minsan hindi.